Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-14 na linggo ng taon at dito nagpapakilala sa atin ng ating Panginoon na siya makakapagbigay ng mga biyayang kinakailangan natin. Ang dapat lamang natin gawin, sumampalataya tayo sa Kanya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, nagtungo si Jesus sa kanyang sariling bayan at sinundan siya ng kanyang mga alagad. Nang sumapit ang Sabat, nagturo siya sa sinaguga at maraming tao nakinig sa kanya na sa kanilang pagkamangha ay ganito ang sinabi, "Saan niya nakuha ang mga bagay na yan? At anong karunungan itong ibinibigay sa kanya? At anong mga kababalaghang ginagawa ng kanyang mga kamay? Hindi ba siya ang alwagi na anak ni Maria, kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas at ni Simon? At hindi ba kasama natin ang kanyang mga kapatid na babae? At sumama ang loob nila dahil sa kanya." Subalit winika ni Jesus sa kanila, "Walang propeta dinadakila sa sariling bayan, sa kanyang mga kamag-anakan at sa kanyang bahay. At hindi siya gumawa roon ng anumang himala, maliban sa ilang mga may sakit sa kanyang pinagaling sa pagpapatong ng kanyang mga kamay sa kanila. At siya ay nagtaka sa kakulangan nila ng pananampalataya." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, lagi nating napapakinggan ang salitang Olympics o yung pagdaraos ng mga laro dahil sa Olympics. At alam natin na sa Olympics naririyan ang pinakamagagaling na players at pinapatunayan nila kung sino talaga sa kanila ang pinakamagaling na nanggagaling sa iba't ibang dako ng daigdig. Alam natin, mga mahal ko mga kapatid, ang simula ng Olympics ay sa Greece. At ayon sa kultura ng mga Greko, doon sa Olympics na yan, namimili sila yung pinakamagaling, pinakamabilis, malakas na mga players. At dito ay pipili sila na siyang maging most valuable player ng Olympics. At kung makapili na sila, gagawa nila ito ng monumento. At doon, kung saan siya sumikat sa larangan na yon, doon nila itinatayo yung monumento ng most valuable player ng Olympics na yan. Pero isang player, pagkatapos ng Olympics, ay gumawa nga ng isang monument, yung most valuable player na yon. Subalit may isa pang player na hindi niya nakuha yung most valuable player na yon, yung award na yon. Kaya't nainggit siya doon sa pinagawan ng monument na yon. Kaya't nais niyang sirain yung pagkatao ng player na yon. Gusto niyang sirain yung monument na yon. Ang sabi niya, dapat ako ang nakalagay sa monumento na yan. Kaya't isang gabi pumunta siya doon. Pinipilit niyang ugain yung monumento na yon. Sirain yung monumento na yon. At dahil ito'y napakabigat at napakalaki, hirap na hirap siya. Pinipilit niyang ugain, unti-unti, hanggang ito ay
mapalakas niyang ugain at tumumba. Subalit sa pagtumba o pagbagsak ng monumentong yan, dahil ito ay napakabigat, hindi niya naiwasan at sa kanya bumagsak ang monument na yon at siya ay namatay. Minamahal ko mga kapatid, dahil lamang sa inggit, dahil lamang sa paghahangad ng higitan ang isang tao, ito ang nangyayari na kapalaran ng isang tao. Nang tinitignan ko yung meaning ng inggit or envy, yung mga salita doon, sinasabi dito na this is the worst disease of the soul. Ito ang pinakamasama na sakit ng kaluluwa ng isang tao. Sapagkat dito nagsisimula ang lahat ng kasamaan sa pamamagitan ng inggit na yan. Sapagkat ang inggit ang nagbibigay sa iyo ng lahat ng emotions, negative emotions. At dahil dito, gagawa ka ng pinakamasamang bagay, pinakamasamang gawain o aksyon na pinakamalaking kasalanan sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Sa ating mga Pilipino, ay meron tayong tinatawag na crab mentality. Katulad ng mga crabs na yan o alimango. Pag ang isang alimango ay tumataas na, pilit na ihilahin ng alimangong yun at upang siya ay bumagsak. At siya naman ang magpipilit na umakyat. Dahil sa crab mentality ito, hindi natutulungan natin yung ating sarili at hindi natin natutulungan yung isang tao. Yung tao na nagnanais na maging successful. Yung tao na gustong tumaas sa kanyang kalagayan ay pilit nating ibinabagsak at hindi natin natutulungan. Alalahanin natin, minamahal ko mga kapatid, na ang unang murder sa Biblia ay noong mainggit si Cain sa kanyang kapatid na si Abel at ito ay kanyang pinatay dahil lamang siya ay naiinggit sa kapangyarihang ibibigay kay Abel. Sa banal na ebanghelyo ngayon ay ganun din. Yung mga kalaban ng ating Panginoon sa banal na ebanghelyo ngayon, actually hindi pa kalaban sapagkat ito'y mga kababayan niya na naiinggit sa ating Panginoon. Sapagkat sinasabi niya na siya ay kasama natin, na buhay na kasama natin sa lugar na ito. Sa niya nakuha yung kanyang kaalaman. Siya lamang ay anak ng karpentero. Anak lamang ng karpentero. Na ang ibig sabihin, hindi siya pwedeng tumaas at hindi siya pwedeng maging dakila. Hindi siya dapat maging matanyag na tayo ay hihigitan pa. Sapagkat napakinggan ng kanyang mga kasamahan, ng kanyang mga kababayan, na ang ating Panginoon ay tumatanyag, dinadakila, dahil sa kanyang mga teaching, mga aral, yung kanyang mga gawain na gumagawa siya ng himala, yung kanyang pagtulong sa mga tao, yung paglaban niya sa kasamaan, ay dito nakikilala siya na ng mga tao. At ito ay ayaw mangyari ng kanyang mga kababayan. Kaya sinasabi dito, sila ay naginanakit sa ating Panginoon. Sapagkat makikita natin, hindi matanggap-tanggap ng kanyang mga kababayan na ang ating Panginoon ay tumataas. Sila ay nainggit sa ating Panginoon, kung kaya't hindi nila matanggap ang ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, dahil sa inggit ay wala kang makikitang kabutihan sa isang tao. Lahat ay kasamaan ang makikita mo. At sapagkat ang nais mo, ikaw ang maging mabuti sa paningin ng mga tao. Dahil sa inggit na ito ay sinisira niya yung ating pananaw, yung katotohanan, yung ating desisyon. At ito nga ang nangyari sa mga kababayan ng ating Panginoon. Hindi nila makita
yung katotohanan na sa kabila ng lahat ng ito, ang ating Panginoon ay maging dakila sa lahat. Ang tinitingnan pa rin nila ay yung maling pananaw na ang Diyos ay manggagaling sa pinakamalakas, pinakatanyag at siyang makapangyarihan. Na ang kanyang kapangyarihan ay nanggaling sa kanyang kaalaman. Yung lakas niya ay nanggaling doon sa lakas na nagbibigay sa kanya upang labanan yung mga kaaway ng kanyang mga kababayan. Hindi nila makita ang katotohanan sapagkat may mali silang pananaw. Ang pananaw nila na ang Diyos ay darating na makapangyarihan. Ang kanyang kaalaman ang magbibigay sa kanya ng lakas upang labanan yung kanilang mga kaaway. Ang katotohanan ito ay katulad pa rin ng nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Na ang tinitingnan natin kung minsan ay yung matataas, yung mga tanyag, yung mayayaman, at hindi natin nakikita yung mga ordinaryong mga tao sa ating paligid. Mga tao na nangangailangan, mga taong simple lamang, subalit nakakapagbigay ng tulong at ginhawa, paglilingkod sa kapwa. Minamahal ko mga kapatid, marami pa rin sa atin ang katulad ng mga tao ng kapanahunan yon na hindi natin ma-reconcile na ang Diyos ay maaring dumating sa atin, isang ordinaryong tao, isang Diyos, isang simpleng tao. Alalahanin natin na nang unang dumating ang ating Panginoon sa daigdig na ito, siya ay napakasimple at maliit na sanggol na isinilang sa isang marumi, isang simple at mahirap na sabsaban. At dito nga nagsimula na pinakita ng ating Panginoon na siya ay kasama ng mga tao, mga ordinaryong tao na namuhay sa daigdig na ito. Dahil dito, lalo silang nainggit sa ating Panginoon. At yung inggit na yun ang naging dahilan upang i-reject nila, itakwil nila, hindi nila tanggapin ang ating Panginoon. Ang isa pang bagay sa banal na ebanghelyo ngayon, kung bakit hindi matanggap-tanggap nila ang ating Panginoon, ay napakaliwanag sa banal na ebanghelyo. Walang propeta na dinadakila sa kanyang sariling bayan, sa kanyang mga kamag-anakan, at sa kanyang sariling tahanan. Minamahal ko mga kapatid, sino ba ang mga propeta? Alin ba ang mga propeta? Ano ang ginagawa nila? Ang propeta ay spokesperson ng ating Panginoon. At kung siya ang tagapagsalita ng ating Panginoon, dapat lamang lahat ng katotohanan ay dapat niyang ipahayag. Yung mga katotohanan, aral, na nanggagaling sa ating Panginoon ang dapat niyang sabihin sa lahat ng tao. At dapat hindi siya matakot. Ito man ay hindi matanggap. Ito man ay ikagalit ng mga tao. Kung ito ang katotohanan, ito ay dapat niyang sabihin sapagkat ito ay nanggagaling sa Diyos. At dapat hindi siya mapagod, matakot sa pagpapahayag ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga tao ng kapanahunan yon. Sapagkat ang lahat ng niya sinasabi niyang katotohanan ay taliwas against doon sa ginagawa ng maraming tao, lalo-lalo na ng mga leaders ng kapanahunan yon. Subalit patuloy na pinapahayag ng ating Panginoon. Kaya dahil dito, hindi matanggap nila ang message. Kaya't yung messenger ang ating Panginoon ay lalo nilang hindi matanggap at lagi nilang inire-reject, itinatakwil ang ating Panginoon hanggang sa pagnanais nila na siya'y patigilin, patayin upang mawala yung mga aral na yon na against doon sa kanilang ginagawa. Minamahal ko mga kapatid, sa ating kapanahunan ngayon ay ganun pa rin ang nangyayari. Marami pa rin ang nagsisikap ipahayag ang katotohanan aral ng ating Panginoon. Subalit, ito ay tinutulig sa nilalabanan ng mga tao. Halimbawa kayong mga magulang,
Kayong mga magulang na nagbibigay ng magandang aral sa inyong mga anak. Kung minsan dahil ang ginagawa ng inyong anak ay mali o taliwas sa aral ng ating Panginoon, sila ay nagagalit. Ayaw nila sa inyo. Ayaw kayong pagsalitain sapagkat ito ay nakakasakit sa kanila at ayaw nilang mapakinggan. Isang magkaibigan, yung isa ay smoker at yung isa ay hindi. Every time na mag-uusap sila, yung hindi smoker ay inis na inis sa kanya sapagkat ayaw niyang maamoy yung usok na yon, yung amoy ng smoke o ng sigarilyo sa kanyang kaibigan. At isang araw nga nang sila ay muling nagkita, ang sabi ng smoker, alam mo, ayaw ko na yung sa dyaryo, laging sa dyaryo ay naroon ang mga salitang smoking is bad o kaya smoking ay masama sa iyong kalusugan. So tuwang-tuwa yung non-smoker. Ang sabi niya, siguro magbabago na ito. Kaya tanong niya doon sa kanyang kaibigan, anong gagawin mo ngayon? Ay lagi mo nababasa niya sa dyaryo, ay araw-araw ka nagbabasa ng dyaryo. Anong gagawin mo ngayon? Sinasabi niya, ang paninigarilyo, smoking ay masama sa iyong kalusugan. Ang sabi ng smoker, hindi na ako magbabasa ng dyaryo. Minamahal ko mga kapatid, ganon. I-reject nila yung messenger sapagkat ayaw nila yung message. At ito ay malimit nating karanasan. Kung tayo nagkukorek, nagtatama sa ibang tao, kung minsan nagagalit sila sa atin sapagkat ayaw nilang mapakinggan, ayaw nilang i-correct sapagkat yung sinasabi natin ay taliwas doon sa kanilang maling ginagawa. Minsan ay in-approach ako ng isang parishioner at ang sabi sa akin, Father, alam mo ba, yung kaibigan ko hindi na nagsisimba sa iyo. Kako bakit? Sapagkat ang sinasabi niya sa iyong mga sermon, para bang siya lagi ang tinatamaan. Lahat ng pangaral mo, lahat ng teaching mo, lahat ng sinasabi mo sermon ay tinatamaan siya at nasasaktan siya. Kaya't ayaw na niyang magsimba sa iyo. Ang sabi ko sa kanya, alam mo, yung katotohanan ay mahirap, masakit tanggapin ang katotohanan. Minamahal ko mga kapatid, sa lahat ng mga bagay na ito, ay sinasabi pa rin ng ating Panginoon, kung tayo nga ay tunay na messenger o spokesman, person ng ating Panginoon, na dapat nating ibigay, ipahayag yung aral ng ating Panginoon. Huwag tayong tumigil, huwag tayong mapagod, sapagkat kung tunay tayong mga alagad, tayo ay dapat sumunod sa utos ng ating Panginoon. Alalahanin natin, minamahal ko mga kapatid, ang pinakamasama, ang pinakamalaking kasalanan na nangyari sa kasaysayan ng ating kaligtasan ay hindi tinanggap ng mga tao yung katotohanan. Hindi nila tinanggap ang messenger. At dahil dito, nagawa nilang patayin ang isang ordinaryong tao. Isang ordinaryo na nagpapahayag ng katotohanan. At ito ay walang iba, ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kung titignan natin at pag-aaralan ang banal na Biblia, halos lahat ng mga martyrs ay pinatay dahil sa pagpapahayag ng katotohanan at magandang balita ng ating Panginoon. At ang pumatay sa kanila ay hindi yung mga taong tagalabas, kundi sarili nilang tao, sapagkat hindi nila matanggap ang pagpapahayag ng katotohanan. Minamahal kong mga kapatid, tayong lahat ng mga alagad ng ating Panginoon ay mayroong iisang misyon at ito'y pagpapahayag ng magandang balita. Sana'y tumulad tayo sa ating Panginoon. Kahit may mga tumutuligsa sa atin,
Kahit may pumipigil sa atin, kung alam natin na ito ay katotohanan na nanggagaling sa Diyos, huwag tayong mapagod, huwag tayong matakot, kundi sa halip, ipagpatuloy natin ang pagpapahayag na magandang balita ng ating Panginoon. Sana kumuha tayo ng lakas sa ating pagsisimba, sa pagtanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoon, na tanda ng kanyang pagmamahal. Isang simpleng tinapay, isang simpleng alak, subalit ito ay nagiging dakila sapagkat nagiging katawan ng ating Panginoon na nagbigay sa atin ng tunay na buhay. Ganun din sana tayo. Kung tayo lalakas sa pananampalataya, magagawa nating tularan ang ginawa ng ating Panginoon. Para ho dito sa Sydney ay mayroon uli akong announcement. Pakitignan ho lamang ninyo pagkatapos ng blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo. Minamahal ko mga kapatid, sana ang tanda ng ating pananampalataya ay tunay na pagtanggap natin sa ating Panginoon at pagsunod sa kanyang kautusan na ibahagi ang aral ng katotohanan. At sana'y pagpalain kayo ng mga kapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayon tayo kapayapa. Salamat sa Diyos.